Kasi just recently naman, si si PRD, loko-loko rin kasi to si PRD eh. Nagagalit tuloy si De Lima sa kanya eh. Sabi niya, sabi ni PRD, natanong kasi siya sa gikan sa masa tungkol sa ICC. Sabi ni PRD, magsama sila. Ito ang reaksyon ni Leila De Lima doon sa sinabi ni PRD na magsama sila. Yan ang buwelta ni dating Senadora Leila De Lima kay siya lang ang makukulong. Yan ang buwelta ni dating Senadora Leila De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng payag ni Duterte sa kanya at sa International Criminal Court. Nasa frontline ng balitang yan. Yun sinabi kasi ni PRD na magsama sila. Kasi ito naman si De Lima, kakalabas lang, puro katarantaduhan na naman itong mga pinaggagawa. Ang nagpalabas sa'yo, hindi naman ICC. Ang nagpalabas sa'yo, korte. Ibig sabihin, gumagana ang korte natin. Tinan mo, na-convict ka ba? Hindi pa. Di ba na-acquit ka nga sa 2 kaso mo eh. May kaso sa yung isinampa. Kaya ka nakulong ng 7 taon dahil no bail yan. Dahil droga yan, proliferation of drugs sa Bilibid. No bail po yan. Kaya ka nakakulong, hindi ka kinulong doon dahil sa politika. Ikinulong ka doon, hindi ka naman kinulong doon. Ano bang reason ba't ka kinulong? Kinulong ka dahil may mga kasong isinampa sa'yo dahil di umano ikaw ay nag-proliferate ng droga dyan sa Bilibid. Hindi naman ikaw kinulong doon dahil staunch critic ka ni PRD. So wag mo lilangin ng tao, nandoon ka dahil may kaso ka. At kung totoo na tinrabaho ka ni PRD, dapat convicted criminal ka na ngayon. But the fact na nakalaya ka pa ngayon, meaning na itong mga korte sa Pilipinas, korte ng Las Piñas na humawak sa kaso mo, nagpa-function pa siya ng normal dahil nga mahina na yung ebidensya laban sa'yo, pinayagan kang mag-bail. Come on, man. Ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Bakit? Pinipilit nyo na naman yung ICC. Una sa lahat, ICC ba nakapagpalaya sa'yo? Hindi naman. Hindi ba? Kaya, Diyos mio. Hindi ko maintindihan sa mga ito. Sabi nga ni Amy Marcos it just shows na iyong paglaya mo proof that the justice system in the Philippines is working as it used to. Working as expected. Tapos biglang makikipag-cooperate ka sa ICC. Tingnan mo kung totoong ikaw ay nakulong dahil sa politika. Puta, 7 taon, hindi ka pa ba naman nagtanda? Sana paglabas mo ayoko na mamulitika. Nakulong na ako dahil sa politika, tapos paglabas ko mamumulitika ako ulit. Di ba? Madam, nakulong ka hindi dahil sa politika. Nakulong ka kasi mayroong kaso laban sa'yo. Droga. At hindi yun drugs, mga bossing. Hindi yan nag-shoplift lang ng Baygon sa 7-Eleven. Hindi yan ng hold up ng tricycle. Hindi yan nanutok ng dumadaan sa iskinita. Mas matindi po yung kaso niya dahil proliferation of drugs in Bilibid. Yon yung reason bakit siya nakulong. Hindi nila sinasabi Lagi nilang sinasabi na kaya ako nakulong dahil sa mga Duterte. Dahil politically persecuted ako. Dahil ako'y political prisoner. Hindi. Malabo. Si Jenny Dongon. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ito ang palabang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanong sa kanyang programa sa SMNI. Sa pahayag ni dating Senadora Leila De Lima kagabi, iniisip niyang tumulong sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Man makakita, yung nakulong dahil may kaso ng drugs, makikipagtulungan sa ICC sa kaso ng war on drugs. Yun ang pinaka nakakatawa sa lahat. Sabi nga, how ironic and how kapal mukha na ang usapan droga tapos ang kaso mo din droga. Diyos ko Lord, dito lang sa Pilipinas nangyayari yan. Grabe. Kakaiba.
Natawa ako sa bahay ko, hindi naman petty crime to. Yung kaso ni De Lima, hindi yan petty. Kaya nga, yun ang pinapaalala eh. #never forget. Never forget yung napakaraming mga ebidensya na kumalat noon sa social media against this person. Nagkamakanta to ng karaoke, sumasayaw to ng dancing queen sa Bilibid. Nakikipag-party, kamayan ito sa mga mayores dyan sa loob. Tapos noong panahon niya, merong mga mirror ball, pole dancing, may mga armas, may mga pera na nakalagay sa bathtub. Talagang lintik, namumuhay yung mga 5-star criminals sa 5-star Bilibid Hotel. Huwag niyong kalilimutan yun mga bossing. Every time na makikita niyo si De Lima, isipin ninyo, ano ba yung kaso niya? Hindi po santo ito. Si De Lima po ay hindi si Mother Teresa. Hindi po siya si Sister Faustina. Hindi po hindi po malinis ang pagkatao nito. Lagi niyong tatandaan na nilandi nito si Ronnie Dayan. Para magtaksil si Ronnie Dayan sa kanyang asawa, sinira nito yung pamilya ng mga Dayan. Homewrecker po ito mga boss. Wala pong santo at madasalin na nangaagaw ng asawa. At sa lahat po ng mga kababaihan dito na sumakabilang bahay na yung kanilang mga mister dahil sa mga haliparot na mga kabit nila. Ayan, titigan nyo si Madam Leila De Lima. Siya po ang santo ng frailties of a woman. Abay, maraming salamat Nanay Morning Dew sa iyong pangpang-inasal. Grabe, love na love talaga tayo ng mga followers natin, Nanay Morning. Nanay ko yan. Thank you very much Nanay sa pangmang-inasal ha. Oo. Kasi ang laman ng tiyan natin kapi pa lang. Salamat Nanay Morning Dew, I love you very much. At syempre thank you very much din kay Mar Pans sa iyong pagpapamember. At titigan nyo ha. Titigan nyo yan si Leila De Lee. Sa tuwing naaalala nyo na nawala yung mga asawa nyo dahil sa mga malalandi, dahil sa mga haliparot, na nagtatago sa kasabihang frailties of a woman. Ayan, titigan nyo lang si Madam, maaalala nyo yung mga kapalaran ninyo. Bagay na sinagot naman ng dating senadora. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Meron ma'am. Actually, may kaso. Antayin mo lang. Kung ikaw ay madidismiss yung kaso mo, ayan. Pwede natin masabi na sa mata ng batas, ikaw ay walang kasalanan, pero sa mata ng Diyos, baka mamaya kaya ka dasal ng dasal dyan, kakahingi mo ng patawad ah. Grabe, sabi ni Angelina. Ito daw yung natatandaan niya. 4 na oras sa loob ng kubol ng drug lords. Twice a week. 4 hours? Grabe. Ilang kaya yun? Ilang round kaya ng pole dancing yun? Hindi ba? Dapat ma-disbar si De Lima for adultery. Actually, you serious? Nilalakad na yan nun eh. Maraming mga lumakad na matanggal niya na sa senador ng ethics committee dahil nga dun eh. Kasi masama yun. Ang tanong, syempre, hindi mo naman wala naman kung nagsampa ng demanda yung asawa ni Dayan, pwede. Pero kung hindi, wala eh. Hindi ba? Ang lutong naman nung malandi haliparot, mga malalandi diyan sa mga kapitbahay niyong malalandi na nilandi yung inyong mga jowa, inagaw sa inyo. At tandaan niya na si Leila De Lima. Sige, play na natin. Wala naman daw siyang ginawang wala naman daw siyang crimes against humanity. You serious? Wala. So ano magiging basehan? Siya lang ang makukulong. Diba siya lang ang makukulong?
Tingnan natin. Tingnan natin kung makukulong si PRD. Nauna nang sinabi ni De Lima na hindi niya pa napapatawad si Duterte. Naniniwala kasi siyang ang dating presidente ang may pakana kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon bago payagang makapagpiyansa at makalaya nitong Lunes. Dumistansya naman si Duterte sa desisyon ng korte sa matagumpay na bail petition ni De Lima. I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan eh. So I will not discuss. Ngayong ika-4 na araw na malaya na si De Lima, Ako na lang sana na nagkita sila ng kanyang kaibigan at kaalyado sa politika. Sabi umiyak daw yung mga anak umiyak daw yung mga anak ni Robredo. Sana binidyo mo. Sana binidyo mo, Lenny Robredo, para talagang naniwala kami umiyak. Syempre pagkatapos ni Sara, ni Risa, si Madam naman. Kailangan may media. Ito yung mga pag nagdadasal, napakaraming camera. Sige, usaping banal na aso. At usaping by the way, malabnaw na yung issue ng relasyon ni Lenny at saka ni Bullet, Bullet. Siyempre sabi nga yes. Na si former Vice President Lenny Robredo sa Naga City, Camarines Sur. Mahigpit ang naging yakapan ng dalawa. Higit 1 oras din sila nagkwentuhan habang nanananghalian. Masayang-masaya ako na kahit napakatagal ng hustisya, nangyari din. Ito naman si Hustisya. Wala pa, hindi pa naku-a-acquit. Ano ka ba? Out on bail, hindi pa po siya acquitted dun sa huling kaso. Ano ka ba? Pero sabi ito si Hustisya, ito tagal-tagal mo nang walang ginagawa, lutang ka pa din. Hanggang ngayon, lutang ka pa din. Alam natin na mahabang panahon yung isinakripisyo. Maraming nawala na hindi na mababalik. Pero finally nakalabas na siya. Kwento pa ni Robredo, sana sinamahan mo sa loob. Para hindi siya nawala sa piling. wala sila lang pag-usapan ngayon tungkol sa politika. She deserves na bigyan muna ng panahon na yung personal affairs niya, ayusin niya. Personal affairs, pa-interview ng pa-interview. Yan ba yung hindi mahilig sa politika? You serious? Kung ayaw nyong magpolitika, kayong dalawa, sana nag-meeting kayo sa sementeryo, yung walang media. Pero the fact na nandiyan kayo, may media, pa-interview kayo ng pa-interview, gusto nyo lang ng media mileage talaga. Style nyo bulok. Style nyo bulok. Bago pa man isipin yung mga next steps for the opposition You serious? or next steps for the party, mahabang panahon yung ika-catch up niya para sa sarili niya. So siguro sa kanila lang kami mag-uusap kung ano yung halaga nito para sa mga kasamahan. Malugod ding ibinahagi ni Atty. Laila ang pagkikita nila ng kanyang 91 anyos na ina si Mami Norma makalipas ang 4 na taon. Hanggang sa pagkikita nila, hindi raw alam ng kanyang ina na nakulong siya. I said yes, di kita iiwanan. Kasi kung sasabihin kong lalong iiyak yun and all that. Sa decision din yan ng kapatid ko, mga kapatid ko. Wag na lang natin sabihin sa mami kasi baka lalala yung kanyang health condition. Kaya nga, pinalabas na. Siyempre, diba? Papalabas yung talaga mabait na anak. Tapos nagdadasal sa simbahan. Sinalubong ng banda. Ganyan ang sabi nila, parang hinuhugasan na nila. Napakadumi kasi nito. Kaya hinuhugasan nila. Siyempre, ang image muna ang ating i-repair. For how many years she was tinatawag siyang desaging. Tinatawag siya na saba. Tinatawag siya na drag queen. For how many years dahil dyan sa kaso niya. So ngayon, the initial steps
are for linisin yung kanyang katawan, paliguan natin. Bihisan natin ng maayos, kaskasin natin yung mga libag. Kaskasin natin yan, tapos palabasin natin na siya ay una, mabait na anak. Pak. Picture habang inaayos yung face mask ni Mami. Okay, next. Picture habang nagdadasal sa manawag. Kasi sabi, pinigilan pa nga daw siya ng kanyang mga kaibigan at mga kaanak, pero tumuloy pa rin siya dahil siya daw ay deboto ng manawag. Pak. Check. Tapos next, uwi ng hometown. Mahal na mahal siya ng kanyang mga kababayan. Sinalubong pa siya ng banda. Pak. Ayan. So ganyan ang ginagawa nila. That's the first step. Linisin, gumawa ng mga bagay-bagay, PR stunt para makalimutan ng tao yung reason why she was imprisoned in the first place. And then after that, sabi nga ni Rimulya, the likelihood na itong alin na to ay ma-acquit. So mind conditioning, pak, check. And then after the mind conditioning, boom, magdidesisyon ng korte, acquitted, pak, check. Pagkatapos nun, bang, full blast, 2025 for senator. Ayan, alam na natin yung mga ganyang galawan. Namin galing nga ng US, kaya kunwari merong pasalubong na dollars. Bukod dyan, binisita ni De Lima ang puntod ng kanyang amang si Commission on Elections Commission. Yes, pak. Okay, next. Punta ng puntod. Sa tatay, iiyak sa puntod. Okay. Ang galing, ang galing. Commissioner Vicente De Lima. Ilang araw munang mananatili si De Lima sa Camarines Sur bago bumalik sa Maynila at asikasuhin ang kanyang kasong isasampa laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline. Jenny Dongon, News. Okay, picture sa lapida. Check. Okay okay na. Na-checkan na natin yung checklist natin. What's next? Okay, next, politika na. Next week, pag okay na, ayan, banata na natin si Duterte ulit. Lusawin naman natin yung mga Duterte para mawala na yung kanilang mga tsansa. Hello, Paniput Nam. Opo, nag-live ako kasi masikip yung aking lalamunan para pinaluwag-luwag lang natin. Hindi, nabitin tayo kagabi Nabitin tayo sa ating live stream dahil hindi ako nakapag-live nung mga nakaraang araw dahil matinding sakit ko. So, eto, para ma-tackle natin yung mga importanteng mga balita. Ayan na, sa akin ni Higeroshi, pak check. Ayan na. So, yan ang ngayon, mga bossing. Ayan ang mga kaganapan. Ay, hindi pa yata tapos. At mo na. Marami pa baka marami pang picture. Magpapakulong na lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa humarap sa Sabina. Iginiit yan ng dating Pangulo kasunod ng pagpapatawag sa kanya ng piskalya sa Quezon City. Kaugnay ito sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Noong October 11, nang umano'y pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa programa sa SMNI. Ay, nako, maraming salamat, Ma'am Paniput Nam, sa iyong generosity. Thank you for your pakulay there. You're the most generous and prettiest in Paris, France. Mabuhay ka, Madam Paniput Nam. Salamat sa iyong support sa Banaceros. Dito ay pinagtanggol ni Duterte ang hinihinging confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Oo nga, Ma'am, Hols. Ma'am Paniput Nam, Hols ang binabanatan ko. Naubos ko na nga yung fisherman's friend yung kagabi. Oo, Diyos ko po. Inulit yan ni Duterte kanina at saka nagpatutsada mula
o nagpatutsada muli kay Castro hinggil sa nakukuha niyang budget. Inakusahan ng dating Pangulo na pinopondohan ni Castro ang mga makakaliwang grupong laban sa gobyerno. Hamon niya kay Castro at iba pang grupo ilabas ang kanilang book of accounts. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Ito, Pastor, assuming lang na i-question ninyo yung confidential fund. Ngayon gusto ko i-question, buksan mo rin ang libro ni Franz, pati yung mga left. Saan nila binigay yung project nila na pera? Saang project yan? At kung kaninong kamay binigay? Ayun, palakpakan. Ano pa lang yan? Tawag din eh. Paunimula lang yan. Mamaya pag-uusapan natin yan. Oo, yung gikan sa masa, patungkol dun sa question and answer sa mga importanteng mga issue ng bayan, tinanong siya. Ayun po, mamaya ipakikita natin yan. Pero ngayon, bilang panimula, pero titingnan muna natin yung ibang mga balitang ibang mga balitang nakalap natin. Wait a moment.